handog mo sa kanilang Padjak Princess? Hi, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta sa aming media con ng Padjak Princess. Excited po kaming lahat. Sana po excited din kayong lahat. Maraming salamat po. Eto na po. Ready na po ang ating first na magtatanong. Tito Romel Gonzalez of PEP. Nandito po siya. Yes, hello. My question is of course for Miles. Miles, kanina nabanggit, mapapanood ka mula Lunes hanggang Linggo. So, ano ang nararamdaman mo na araw-araw mapapanood ka na sa TV? Hi po, Tito Romel. Ang sabi ko nga po, kahit pa paano ay bago pa lang din po ako sa network na to, bago pa lang po ako rin sa TV5 nung lumipat dito yung Eat Bulaga. And I'm grateful na sa dami-dami po na pwedeng mabigyan ng ganitong klaseng proyekto. Ako po yung napili nila for Padjak Princess. Kaya maraming salamat po. And nakakatuwa, nagkataon lang din po na Monday to Sunday dahil nga po sa Imagination na kala Direct Mike din. So, I'm grateful kasi ngayon po meron tayong hosting, meron tayong acting. So, pwede pa po ako pang sayaw, Direct Mike, TV5. Pwede pa po. Pero yun, grateful lang po ako na ito pong mga taong sumusugal at naniniwala po sa akin. At tungkol dyan yung follow-up ko, Miles, kung papipiliin ka between acting and hosting, anong pipiliin mo at bakit? Ay, ang hirap naman po nun. Kasi magkaiba po magkaibang energy ang inihingi nila pareho. Iba rin po ang hosting pero syempre ako po, lumaki ako sa acting talaga. Kumbaga bonus itong hosting for me. At sobrang na-enjoy ko rin. Pero kung papapiliin po ako, sana po hindi. Sana walang piliin. Kasi nung tinanggap ko po itong project na to, sinabi ko nga kala Direct Mike na game po ako, pero sana hindi ko po maiwanan ng Eat Bulaga. Kasi syempre, utang na loob ko rin po sa kanila to na nakilala po ako ngayon, ng mga tao, ng mga Dabbercats. So, hanggang po kayang pagsabayin, sasabayin po. Thank you and congratulations. Thank you po, Sir Mel. Tito Romel, thank you po. Next up, we have the Evelyn Diao of Pinoy Action News. Yeah. Magandang tanghali sa inyong sa mga bagets. Sa mga bagets. Kasama na si si Yayo na bagets. Puro bagets. Oo. Diba? Lahat tayo bagets. Itatanong ko lang sana, sa lahat na lang, lahat naman siguro kayo magkaka-experience ng mag-bike. No? Tanong ko lang sana sa inyo kung isa-isa sa inyo, kung sino-sino sa inyo, ano ang pinaka-memorable experience ninyo sa pagbabike? Sino po Ako na po muna. Ako naman po, ang memorable experience ko sa bike po is yung first time ko po natutunan paano mag-bike. Kasi naalala ko, nagbakasyon po ako dito sa Pilipinas kasi galing po ako China. Nasa Cavite po ako noon at yung tito ko po ang nagturo sa akin kung paano mag-bike talaga. So naalala ko na hinawakan niya yung bike ko habang pinapadyak ko, and then biglang binitawan niya ako at yun na pala, kaya ko na pala mag-bike by myself. So I think that's the most memorable experience para sa akin po. Hindi naman, hindi ako natuba. Safe naman. Hello. Pinaka-memorable para sa akin siguro nung bata ako, tapos hindi pa ako masyado marunong mag-bike. Tapos may mahabol sa akin na aso, so I had to keep going straight anyway. Wala akong choice. So, yeah, very memorable para sa akin yun. I'll never forget that dog. Ako po, natatandaan ko, bata, hindi pa po ako nag-artista talaga, nag-commercial pa lang po ako. Parang vitamins po yun yung commercial, tapos marami kaming bata, tapos kailangan nagbabike. Ako po, hindi po ako marunong mag-bike that time. So ako lang, siguro sa 10 bata po namin, ako lang po yung merong maliit na gulong sa baba. Kasi hindi po ako marunong mag-bike that time. Pero ngayon, nakakapag-balance na po ako kasi padjak ang gamit. So kaya na bang mag-bike? Kira, you want to add to that? Yeah. Most memorable biking experience if you have any? Yes, I think nung nasa UK pa po ako, dyan ko po first natuto mag-bike. Si mother ko po talagang nagturo sa akin. Tapos pinalala ko, meron akong maliit na gulong, yung stabilizer sa baba ng bike. Tapos sa garden ako, nagpa-practice and everything. So ilang beses na akong natutumba and everything. Pero she would always pick me up
up and make me try again. And eventually, natuto na rin, syempre, after many, many tries. And I really relate that to life. That's a big reminder for me. Pag nahihirapan ako in life, talagang you have to fall down many times first and you have to get up again. So, ayun na. Tita Evelyn. Ayun, ako naman po, dahil hindi po halata, nung bata ako, boyish ako. So, nung nag-aaral ako mag-bike, nag-ano na ako, nag-exhibition na ako. Sumempla? Tumayo ako dun sa may parang ano niya. Tapos, kasi naka-ano na ako naka-under na ako ng bike. So, natuto na ako. Tapos tumayo ako. Yun, sumemplang ako. Yun, nagkasugat ako. Yun. Wow. Meron pa po? Ayan na. Biking daw. Biking experience. So, after bike, mountain bike, tapos scooter. Oh, wow! Ayun, diba? Hindi ka nadala. Hindi yung nadala. Hindi na nag-udyok sa'yo. Nadamihan pang experiences. Ayan. Alright. Isang question ko pa lang kay Miles. Okay, go ahead, Tita. Miles, sa dinami-dami ng mga ginagawa mo ngayon, ano ang nagbibigay sa iyo ng determinasyon para magpatuloy to go on in your life? Siyempre naman po, bata pa lang naman po ako. Gusto ko nang mag-artista para sa pamilya ko. Nasabi ko nga po, nung nagsabi ako sa magulang ko na gusto ko pong pumasok sa loob ng box. Bata pa lang po, yun na yung pangarap ko lang makapasok po sa loob ng box, makita sa loob ng TV. Pero di po natin may iwasan. Siyempre, di ba po, lalo na sa init ng panahon ngayon, darating sa point na nakakapagod, nakakano. Pero babalik at babalik ka dun sa bakit ko ba ito ginagawa, para kanina mo ito ginagawa. So, I'm grateful kasi yung pamilya ko ay talagang para sa kanila yung mga ginagawa. Yun ang inyong biggest why. Yes. Thank you. Thanks, Tita Evelyn. Ang susunod po na magtatanong is si Ron Romulo ng Balita. Ito, Ron? People's Balita. People's Balita. Hello. Hi, Ara. Ay, meron. Dito, Ron. Parang back-to-back yung show mo. Pa? Back-to-back yung mga show. Parang katatapos pa lang isang show mo dito. Yung diba? ano po, Jack and Jill ko. Opo. So, sa ano rin po yun, APP at saka dito sa TV5. yes, so, paano mo naman manage yan? Hindi ba nagsasuffer yung health mo, tapos yung mga businesses ka pa? Paano mo siya? Tapos, isa pang question na parang pasabog yung role mo dito, kontrabida, hindi kaya kainisan ka dito ng song. Actually, pag kinainisan nila ako, ibig sabihin, effective akong kontrabida. Mas challenging for me maging kontrabida. Kasi hindi naman ako kontrabida in real life. So, parang mas gusto ko maging kontrabida sa mga role. I think parang mas hiyang ako pag busy ako. Kasi pag parang mas nagkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Parang I feel sluggish. So, meron talagang ganung tao pag walang ginagawa, parang ang bigat ng pakiramdam. So, actually pag wala pa nga akong taping, nag-workout pa ako because I'm preparing for my concert, upcoming concert on July 11. Yeah. Yeah. Actually, minove ko talaga siya para makaprepare dahil nga meron din kami para din dito sa Pajak Princess. So, minove ko rin siya, yung concert. So, ayan, para mas maayos ko mabuti yung schedule. Yun. Thank you. Tito Ron, may follow-up? Yeah. Thank you, Tito Ron of People's Balita. Next, si Ate Janice Navida po of Bulgar ang magtatanong. Good afternoon. Siyempre, una-muna kay Miles, since ito ang kanyang launch. Ay, Di uwi daw kami ito. Kanta daw ulit. Kanta daw ulit. Ayan, Miles. Kasi gusto kong kumustahin, since ito yung first talagang bida role mo, di ba? Gusto ko kumustahin yung health mo dahil sabi nga, 7 days ang work mo. Kumusta na yung health mo ngayon? And
na-affect ka pa rin ba kapag nababash yung weight mo? Alam natin dahil sa in the past. And syempre, parang naging issue rin yung naging reaction ni Tito Joey, so yung naging joke sa'yo. So how do you feel for him din? Ikaw din ba nasaktan ka dun sa Joey? Aminin ko po, dumaan po talaga ako doon, lalo na po nung after my operation and after my radiation na grabing bloated po talaga. Sobrang depressing nun for me, lalo na yung trabaho natin, kailangan lagi tayo presentable, kailangan binit yung weight natin. Kumbaga may template palagi ng itsura ng artista. So, hindi mo talaga maiwasan dumaan dun sa ano ba yung napapagod na ako? Parang lagi ko na lang pinoproblema yung weight ko. Napapagod na ako maapektuhan. Hanggang sa dumating po dun sa point na, alam mo, wala naman ako magagawa. Nasa health ko to. At kung papayat man ako, tataba ako ulit. Kumbaga, nasa dosage din po kasi ng gamot ko. So like, sorry po. May bagyo lang po. Pero hindi ko parang ako po kasi after ng operation ko, 1 year after the operation, parang every 2 months, 3 months po ako may blood test. So talagang papalit-palit po yung dosage ng gamot ko, yung maintenance ko. So tataba, papayat. Hanggang sa napagod na po akong maapektuhan. Na sabi ko, as long as ginagawa ko yung trabaho ko, wala nang problema doon. Kumbaga kung may magsayawan po ng mataba ko, okay, I know. Ganun na lang siya. Siyempre, Tito Joey naman close naman kayo, so hindi ka naman na-burn na namang biro lang yun. Opo naman. Tsaka sa Dabber Cats, bawal ang pikon doon. Sanay lang sa mga banat at hilit ng isa't isa. So walang problema po. Pero parang siya yung nabash. Hindi, pati actually si Boss Joey na-apektuhan din kasi nga bakit galit yung mga tao sa akin? Segment naman po namin sa Bulaga talaga yung pataas, pababa, diba po? So, sabi ko kay Boss Joey, okay na po yun. Sadyang ang mga tao talaga ngayon ay mabilis makahanap ng mali. Kaya napupuna agad. Pero sabi ko wala pong problema. And the next day din naman nag-sorry din po si Boss Joey sa akin. So, walang problema po.